Hello guys! So welcome sa vlog natin today. So as you can see, 6 days na ako walang upload, no? But anong nangyari kasi is balik tayo sa work. So pakilala mo na ako, no? I'm your vlogger, Agent Marty. I am actually a high school teacher. Private school teacher ako guys sa private school. Nagtuturo ako ng mathematics and research. Hindi ko lang kung naririnig niyo yung karaoke, pasensya na, no? Okay, so as of now, ang update natin guys is medyo mahabang kwento siya. I decided to end my stocks journey sa PhilStocks. So napagdesisyonan ko na siyang i-end kasi madami ako realizations. Number one, ang goal ko is kumita kahit araw-araw man lang. Kahit maliit or kahit malaki man yan, basta gusto kong kumita ko araw-araw. Hindi ko siya na-achieve sa stock market dito sa Philippines. Sobrang bagal ng galaw. Para makakuha ka ng decent na kita sa trading sa stock market, kailangan mo maganda ng ilang araw. Tulad niyan, dito sa vlogs natin. Actually, before ako mag-vlog, guys, nagantay na ako ng matagal pa. Tapos dahil na-bored ako, kakaantay, nag-vlog ako. So, ayun siya. So, ang ginawa ko doon is, pinull out ko yung ilan sa mga stocks doon. Binenta ko si Ali, binenta ko si JFC, binenta ko si BPI. Yung SM, di ko pa siya nabenta kasi nakalimutan ko. Pero bebenta ko siya bukas. Pero i-allocate ko yun sa iba. Tapos, ang nangyari is that yung pera na yun, nasa 4,400 yun. Binili ko siya ng hindi ko siya binili. Nag-trade ako sa gold. Which is yung magiging vlog natin ngayon. Pasensya na kasi hindi ko na document yung trading vlog ko sa gold, but hindi siya maganda. Okay, so this video guys is papakita ko sa inyo ano yung nangyari sa journey ko sa gold, trading sa gold ng 1 week. Ito yung mga beginner's mistake na nagawa natin guys. So, brace yourself. And I hope nakaka-relate kayo dito sa video na to. Okay? Hello guys, so ito tayo ngayon. So, ang gamit kong app is Xness. Sorry. So, itong app na to guys. Okay, so ito siya guys. Okay, my trading journey is actually absolute mess. Kasi, pakita ko yung history ko guys. Ito, history ko. So, pakita ko yung history ko, guys. Ay, hindi. So, ito siya, guys, no? Yung 4,500 na to, guys. Ito. Ito yung galing sa PhilStocks. Pinull out ko siya galing sa PhilStocks. Galing to sa PhilStocks, guys. Ang nangyari dito is that yung 4,400 is until now, actually, pinaprocess pa ng PhilStocks. Na-deposit na ng PhilStocks yung cheque sa account ko. Ngayon, si BPI ay inaasikaso niya ngayon. Ngayon, hindi pa siya nagre-reflect sa account ko pero nasa total balance ko na siya. So, while waiting for that, hindi na ako makapag-antay. Gusto ko na mag-trade ng gold. Kasi parang akala ko yayaman na ako. So, ginawa ko guys, yung natira dun sa Maya Credit, yun yung ginamit ko for trading ng gold. So, sabi ko, gamitin ko yung Maya Credit. Tapos, yung darating na PhilStocks yung ipambabayad ko doon sa credit ko. So, parang umikot lang siya. So, ito nangyari, guys. Ayan, 4,500 pesos. Ang katumbas niya nasa $75, something like that. So, ito yung naging, ko, guys. Ito yung naging journey ko. Actually, hindi maganda. Okay, so, ito siya, guys. Ito yung umpisa kong trading, guys. So, sa umpisa, natalo ko ng $7. Nabawi yung pera. Lumago ng $6. At January 6 to, guys, tas ayan. So, nakalimang trades ako and then, natalo ako ng $2, $3. So, dito, nung time na to, first time ko mag-trade ng gold, guys. Sabi ko, ito yung una kong ito yung hinahanap ko. Kapag gumalaw yung price ng isang
tinitrade ko, mabilis yung galaw. Yun ang hinahanap ko. Unlike sa stock sa Philippines, ang hirap talaga mag-trade. As in, positional trader ka doon. Anda ka ng ilang buwan. Unlike dito. Meron siya akong malugi, but I know to myself na mataas ang reward kapag na-execute ko siya. Okay? So, ganun yung nangyari. So, eto siya guys. And then, dito, nung time na to, pasok na ako ng pasok. Nang walang confirmation, walang entry, wala akong tamang analysis. As in, meron time na sumusunod lang ako sa momentum. Na yung tipong sobrang bilis ng sharp ng bearish. Sumusunod ako sa momentum, which is, yun yung mga mistakes na nagawa ko. Tapos, ang ginagawa ko pa noong time na yun, heto siya guys. As you can see guys, second day, ang dami kong trades, puro talo. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 talo. Tapos yung napanalo ko lang guys, ito napakaliit lang. So, naubos talaga yung capital ko dito. And I think from $68, nag-down siya into $31. Ayun siya guys. Unti-unting naubos yung pera ko. Overtrade ako ng overtrade. Nafu-frustrate ako. Gusto kong habulin yung kapital na natalo ko. Gusto kong mabawi. Trade ako ng trade. Trade ako ng trade ng emotional ako. Hindi ako nakakapag-isip na maayos. Naguguluhan ako sa galon ng market. Mali-mali yung analysis ko. So, ito yung nangyari. So, yan siya guys. Sunod-sunod yung talo ko. Ang pinakamalaki kong talo, heto. $9.46. Ang laki niyan guys. Tapos ayun. Ayan siya. So, $2, $6, 0.25. Ayan. Ayan na, guys. January 7 yan. Isang araw lang yan. Ito yung natalo ko, $55. Naubos talaga yung ano ko. Naubos talaga yung pera ko dyan. As in, ubos talaga. Ito pala yung pinakamalaki kong talo. Ang dami kong natalo dyan. Kasi, yun nga. Nag-trade ako ng trade ng emotional ako. Iniisip ko lagi na kailangan ko pa siya mabawi. Ang dami kong trade dito, guys. Isang araw. Di mo mabilang sa sobrang dami. Which is one of my biggest mistake. Over pa sa overtrade. Yun ginawa ko dito. Sa third day guys, ganun pa rin siya. Ang naging mindset ko dito is, gusto ko mabawi. Gusto kong bawiin yung ano ko yung natalo ko. Kailangan ko maibalik yun ASAP. Kasi parang sabi ko, kaya ko siyang gawin. Naniniwala ko sa sarili ko, like something like that. And then, as you can see guys, ito umpisa, maayos pa. Nag-earn ako ng $17. Tapos, sabi ko, natalo ako. Bawiin ko nga. Natalo ko ng $8.80 hanggang sa tuloy-tuloy siya. Ang tuloy-tuloy yung talo ko guys. $21 yung natalo ko. So, ganun na nangyari. Hanggang sa dumating sa point na nag-stop out yan guys. January 8. Dito guys, nag-stop, SO guys. So, nakita niyo SO. SO, close by, stop out. Nag-stop out yung pera ko guys. 2 araw na ubos yung pera ko. So, ayun siya. And then, so ayun guys, hi guys. So ayun, yun yung nangyari sa unang 2 araw ko. Imagine that guys, 4,400 pesos na ubos ng isa't kalahating araw. Alos 2 araw. So isang iglap lang. Kasi because I trade with my emotions. Wala akong proper management, wala akong risk reward na na ginawa. Wala akong stop loss na sinet. Pataas ang ego ko. Na kapag bumaba siya, di akit yan. Ay sobrang sakit na. Ayun. And then, ang dami ko natutunan doon. Then, nung nag-stop out yung ko guys, yung account ko, sabi ko, ano ba to? Ang engot mo. Ang bobo mo, sabi ko sa sarili ko, trade ka ng trade, ngayon wala ka ng pera. Kung sabi ko ganun, doon ako nasampal ng katotohanan. Na kailangan ko siyang kailangan disiplinado ako. Kailangan, meron akong sariling sistema.
yung sistema yung kailangan kong gawin, yung discipline na kailangan kong gawin, yung profit darating yan. So, ganun yung naging mindset ko, guys. So, ayun siya. And then, ang dami ko talaga mali. Like, maling entry. Ang dami ko naging maling entry sa pagtitrade ko. And, ano siya, naayos ko na. Ang kailangan ko na lang is, i-improve pa yung mga trades ko. Okay, so share ko sa inyo yung pangalawang round. Nag-deposit ulit ako. So, kukwento ko paano ko siya nakuha. Hello guys, so ito siya guys, no? So, as you can see guys, ito yung history, diba? So, ito nga guys, nangubos ng 4.5, $75 yan. Itong 3,694 guys, ito galing to sa savings ko. Savings ko to sa Maya. Alam ko, ewan ko kung alam niyo yung Maya savings doon guys na up to 15% PA. Yun yung ginamit ko. Ito yung laman nun guys, inubos ko lahat. Sabi ko, yung darating sa PhilStocks, yun na lang ilalagay ko dito sa savings ko. So, inaantay ko siya. Ang ito lang, wala pa rin sa PhilStocks eh. Yung 4-4. So, bali doon ko siya ilalagay. Tapos yung credit ko, babayaran ko na lang pagdating na salary ko. So, ganun ang ginawa ko. So, nilagak ko yung ano ko guys, yung savings ko. At yung savings ko guys, ayan, so ginamit ko siya dito. So, ang conversion niya guys, nasa $60. $62 siya guys. Okay? And akala ko nung time na to, natuto na ako. Akala ko natuto na ako dito. Sabi ko, parang ano parang mali Akala ko natuto na ako, pero actually hindi. So, ito yun guys, January 9. Ito siya guys, yung January 9. January 9 guys, nag-overtrade pa rin ako. As in, hindi pa rin ako natuto. Ang nasa utak ko pa rin ito nung time na to, kailangan ko mabalik yung naubos ko, yung na-stop out ko. Which comes to my mind na, ayun, dahil ganun yung mindset ko, nagtuloy-tuloy pa rin yung stop loss ko. Tuloy-tuloy yung talo ko, guys. Nagtuloy-tuloy siya, guys. Ayan. So, $3, $8, $10. Actually, mas malala pa nga to eh. $45 yung natalo ko. Kakalagay ko lang nun guys, 3,600 pesos. Ang natira na lang sa akin that time, $16. Then, nag-reflect ako saglit. Kinausap ko sarili ko, ano bang gusto mong mangyari? Sabi ko ganun. Sabi ko dito, actually ano lang talaga ang tawag dito, naniniwala ko sa sarili ko na kaya ko siya. But the problem is, ang kalaban mo sarili mo, yung psychology mo, yung greediness mo, yung emotions mo, yung mind mo. Yun kasi yung nagiging dahilan kaya ako natatalo kasi iba yung takbo ng utak ko, iba yung takbo ng emotions ko. Kaya dapat sabi ko, before ako mag-train, kailangan kalmado ako, focused ako. Tapos ang mali ko din dito guys, habang nagtitrade ako habang nasa school ako, habang nag-work ako sa school, which is a big mistake pala kasi yung attention ko at focus ko nahahati. Mali pala yung ginagawa ko. So, dapat, pag uwi ko ng gabi, dapat doon lang talaga ako nagtitrade tuwing gabi. Hindi ako pwede mag-trade during pasok ng school. Dapat tuwing gabi lang talaga kasi, ano din hati yung focus ko. So, ganun siya guys. And, heto siya. Pero heto, this Friday, di ba Friday nga siya? Ito Friday ng gabi to. Ito naman, January 10, Saturday. This is Saturday, guys. Since ang market ay bukas pa rin naman sa London, ay sa New York, guys. Kasi Friday ng madaling araw sa atin, Friday ng gabi ata sa kanila. So, open pa rin yung market. So, pwede ako mag-trade ng Sabado. So, ito na siya, guys. Nakagawa na ako ng proper system ko. So, na-discipline ako na yung sarili ko, guys. So, 5 wins in a row. Ito, bunga to ng pagiging ng reset ko. Self-reset ko. So, ni-reset ko yung sarili ko. So, natuto na ako. Alam mo na gagawin ko. So, ito siya, guys. So, kung titignan niyo yung performance ko, guys. Ito siya.
ang profit ay mas maliit kaysa sa loss. So, sabi ko, mababawi ko to. Paunti-unti lang. Ang kailangan ko sistema, ang kailangan ko kalmado, ang kailangan ko focus sa trading. So, ito siya guys. 27 profitable, 49 unprofitable. So, ayusin ko to. Sabi ko, babawi ako. Ganon. So, ano yun siya guys? Na ano ako, na asiwa talaga ako sa ano ko, sa sarili ko. Yung mind ko, kaya ko i-analyze yung market. But ang problem talaga yung emotions ko, yung sarili ko. Hindi siya, hindi siya ano, hindi siya, hindi siya nakikisabay sa galaw ng market. Kailangan siguro yung emotions ko and my mind, kailangan ma-adapt niya muna. How does it work sa ganito? 'Di ba? So, ayun siya guys. That is my journey. Sinamarize ko na lang siya. Hindi ko na-document. Nakalimutan ko i-record kasi nga pala may vlog nga pala ako. Sabi ko, ba't nakalimutan ko ituloy. Pero ano guys, this week, tomorrow Monday, start tayo ng vlog. Vlog natin siya guys, ang journey natin dito. Okay? So, share ko sa inyo yan. So, kayo mag-alala, kaya natin yun. Kaya ko to. So, sa mga beginners like me, ang maire-recommend ko guys, so yun guys, so as a beginner like me sa trading, ang may sasuggest ko, kung papasok kayo sa trading, hindi nyo kailangan mag-practice ng demo account. No, may demo account, pero ano siya parang di mo kasi siya siseryosohin pag naka-demo account. Pero kung wala ka talagang pera at magpa-practice ka, demo account. Pero kung hanggat maaari, kung may pera ka, yun ang gamitin mo. Kasi, anong demo account ka, okay lang matalo sa'yo. Okay lang na matalo ka kasi wala namang mawawala sa'yo kung matalo ka Wala naman ding mawawala sa'yo kung panalo ka. So, mas maganda kung pera. Kasi pag pera, siseryosohin mo siya. As in, bawat move mo, kailangan tama. Ganon. So, ayun siya guys. So, sa vlog natin guys, ang gagawin natin guys is, mag-vlog tayo yung entry natin. Tapos i-analyze natin siya, ano yung tama, ano yung mali, ano yung pwede pa natin improve. No, para maging magaling na trader din tayo. So, ayun siya guys. So, baka di kayo maniwala sa akin na parang kaya ko naman na maging profitable. Kasi ngayon, ang dami kong losses. Pero, let the process work. So, kaya natin to guys. Okay, so I hope 1 year from now, magiging millionaire tayo. So, ang target ko after 2026 guys, magiging millionaire ako. Possible siya. Kaya to. As in, kaya to. Naniniwala talaga ako sa sarili ko. And kayo din maniwala kayo sa sarili nyo. Ang lagi nyong kasama, lagi nyong sandalan sarili nyo. Okay? Yung other people na nandyan, they might not believe in you, pero ang maniniwala lang sa'yo, sarili mo. Ang support system mo, sarili mo. Pagpasok ng trading, ang magiging support system mo, sarili mo lang. Kahit yung asawa mo, kahit yung jowa mo, kahit sino man, baka di maniwala sa'yo. Kasi, masasayang yung pera, something like that. Pero, the only thing na maniniwala sa sarili mo lang, trust with your process. Okay? So, see you tomorrow guys. So, sa next video natin, i-upload ko ano yung possible na magiging galaw ni gold bukas. And analyze natin yon sa bawat time frame. Okay? So, see you sa next vlog natin. Bye-bye.